So meron na naman tayo katanungan from our netizens. Ano ba ang mas maganda? PCX o Aerox? Teka, di na naman magkamatch yan ha. Pero marami sa inyo nagtatanong at ako curious kaya alamin natin ngayong araw. Ano nga bang mas sulit at mas babagay para sa'yo? Honda PCX 160 or Yamaha Mio Aerox 155? Alamin natin ngayong araw. Tara! Nasabi ko hindi siya magka-match netizens kasi nga magkaiba siya ng category. Isang medyo sports at aggressive, which is yung Aerox. At isa naman na pang comfort and touring, which is yung PCX. Yan pa lang sa dalawang category na yan, pwedeng-pwede ka na makapamili kung ano nga ba talagang habol mo sa riding style mo. Ikaw ba yung someone na gusto ng sporty at aggressive? I suggest na pumunta ka agad kay Aerox. Kung gusto mo naman ng comfort at tipong pang touring, pang mahabang biyahe, pang long ride, ay pwedeng-pwede ka naman kay PCX 160. Pero magandang laban pa rin to kasi hindi nakakahulugan na di kaya ni Aerox na mag-touring at maging comfortable at di rin nangangahulugan na di rin kaya ni PCX na maging sporty at aggressive. So tingnan muna natin ngayon pagdating sa engine. Parehas sila ni Aerox na merong 4-stroke, naka-liquid cooling system na rin kaya kahit mahaba ang biyahe, walang pangamba na mag-overheat. 4 valves na rin sila kaya walang bitin sa bawat piga ng gas. Parehas din silang single overhead cam, single cylinder. Somehow na pinagkaiba lang nila is when it comes to terminology dahil merong ESP Plus engine itong si PCX at ACG or alternating current generator or silent start. Merong VVA or variable valve actuation na ma-maximize mo yung torque niya sa umpisa at meron pang ibubugas sa dulo kapag na-activate mo na yung VVA niya. Meron din siyang Blue Core which will give you more power with less fuel. Halos parehas din ni ESP Plus. Isa pa rin sa nagpatipid sa gasolina sa dalawang motorsiklo na to ay tinatawag nila na idling stop system kay Honda at stop and start system naman kay Aerox 155. Ngayon, pagdating naman sa maximum output, surprisingly, mas malakas pa rin si PCX 160 dahil meron itong 15.8 HP habang 15 HP lang si Aerox. Sa torque, ganun din. 14.7 Nm siya, 13.8 Nm lang si Aerox 155. O diba? Kahit na pang comfort and touring siya, pagdating sa aggressiveness, kayang-kaya ding sumabay ng PCX 160. Dagdag mo pa dyan na rugged feels na kayang-kaya rin niya kahit yung mga hindi ganun kabait na mga riding conditions. Pwede mo rin i-consider yung kanyang seat height. Depende sa height mo. My height is 5'4". Parehas ko na maabot ang dalawang motorsiklo na to. Mas tiptoe lang ako kay Aerox at mas bagay siya sa mga tall riders kasi 790mm yung kanyang seat height. Habang 764mm lang itong si PCX 160 na good naman para sa mga short riders. Ang major na pinagkaiba niyan kung bakit ganyan ay yung kanila ground clearance. Ang ground clearance kasi ni Aerox 155 ay 105mm. Mataas siya, more than average yung taas ng ground clearance niya. Medyo mababa naman ang ground clearance si PCX 160. Ganun pa man, sa mga regular humps ay hindi naman ako sumasayad. Sa suspension, medyo matigas si Aerox 155 na good for cornering and banking. Pag magte-take tayo, syempre dapat tumitindig yung ating suspension, di ba? On the other hand, medyo pang araw-araw naman yung hatid ni PCX 160. Yun ay ayon sa weight ko, which is 70 kilograms. Pero yung iba na mas matatangkad, mas mabibigat sa akin, ay medyo natatagtagan naman dito kay PCX 160. So if that's the case, you can try yung TRC suspension natin, which is itatry ko sa PCX 160 na meron ako. So ang nakakatuwa nga dyan, matagal ko nang gusto yung Aerox 155, pero PCX 160 pa yung una ko nabili. Both naman talaga sila ay magandang motorsiklo. Ang pinag-usapan naman natin is yung netizens natin na nagtanong kung alin sa dalawa yung mas swak sa kanya. Ngayon, syempre, isa rin sa importanteng factor na dapat natin i-consider is yung fuel consumption. So sa fuel consumption, mas matipid si Aerox 155 dahil 48.6 kilometers per liter yung itinala na average fuel consumption niya habang 45.1 kilometers per liter naman si PCX 160. Ganun pa man, pagdating naman sa pagpaparefill, let's say long ride, at mapupunta kayo sa mga medyo bundok na lugar na kung saan medyo malayo yung mga gas station o kaya naman ay baka wala kang mapagpagasan. Si PCX 160 naman ang maaasahan mo dyan, lalo naman nag-endurance, nagluloop dahil 8 liters ang kanyang fuel tank capacity habang 5.5 liters lang ang fuel tank capacity ni Aerox 155. Pero parehas na silang nasa unahan yung gas tank which will give us a balanced weight kasi nasa unahan yung fuel tank tapos ikaw medyo nasa gitna. So nababalansin niya yung weight which is good. Ngayon, speaking of long ride, nag-long ride na lang din naman tayo. Let's say stock to stock, di ka pa nakapagpakabit ng K3 bracket at hybrid top box para sa motor mo. Yung kanyang seat storage ay isa rin sa malaking factor na pwede nyo i-consider if you are someone na nagdadala ng maraming gamit. 30.4 liters ang seat storage niya. Sa Aerox 155, medyo mas maliit lang siya ng konti pero malaki pa rin dahil 24.5 liters naman ang seat storage niya. Pares naman may nagkakasya ang Evo na full face helmet based sa gamit ko pero depende pa rin nga sa brand at syempre sa size din mismo ng helmet at sa design. Maganda, isukat nyo yung helmet
helmet nyo kapag titingin kayo sa kasa, kung kakasya siya. Kung yun yung isa sa mga deal breaker ninyo. Pagdating naman sa braking system, parehas naman po silang naka-single channel ABS or isa lang yung ABS. Ang pinagkaiba lang, si Aerox 155 ay drum brake pa yung likuran, habang si PCX 160 naman ay naka-disc brake na. So, yung iba kasi gusto talaga ng disc brake para mas instant yung stopping power. Sa drum brake naman ni Aerox, medyo mas mabait siya, kaya hindi siya prone sa locking. Magkakatalo na nga lang syempre kapag ka instant brake yung ginawa natin, lalong-lalo na kung madulas yung kalsada or medyo mabilis na yung patakbo natin. Pero always use both brakes para mas safe. Diba? Sa overall dimensions naman, just to give you an idea, kung let's say maliit lang yung parking space ninyo, mas mahaba si Aerox, magkasintaas lang sila. Kung isasampan ninyo, let's say sa Hilux tama raw natin na si APA, magkasintaas lang tong dalawa. Pero sa width naman ay mas malapad itong si PCX 160. Sa tire size naman, si PCX ay merong 110/70/14 sa unahan at 130/70/13 sa likuran. 14 inches wheels sa unahan at 13 inches wheels sa likod. Para syempre, pang touring mas maximize niya yung arangkada niya sa 13 inches wheels. On the other hand, sa Aerox 155 naman ay 110/80/14 sa unahan, 140/70/40 naman sa likuran. 14 inches wheels, mas madali siyang i-maneuver at mas maganda yung handling. Both have tubeless tires, kayo na lang talaga makaka-experience yan kung alin sa dalawa yung palagay ninyo mas may enjoy nyo while riding. They both have fully digital na meter panel na parehas namang appealing. Malapad yung kay PCX, si Aerox naman ay may dalawang RPM indicator, parang mas pogi. Halos same lang din, depende nga lang sa taste ng rider. Parehas din po silang merong keyless system na or the remote na lang, di mo na kailangan susian ng physical key. Meron din silang mga side pockets na parehas din pong may charging port. So pwede tayo mag-charge ng mga smart devices natin while riding. Hindi na tayo makakamba na baka malobat in case of emergency. So siguro naman dun sa mga features na yun ay medyo nakakapag-decide ka na. Ngayon, kung magbibigay tayo ng konting komento pagdating sa kanyang looks, Aerox 155 ay medyo aggressive yung looks niya. Yun niya, sporty, may daytime running light going on sa unahan. Marami na pupugian dito. Medyo target market nito siguro yung younger audience or medyo kahit mga patito na, pwede pa rin. Now, for the PCX 160, ito naman napaka-elegante. Mayroon lang siyang PCX 160 na emblem. Tapos, LED mga ilaw. Kung sa ilaw, mas malapad yung ilaw nito. Sa likod naman, si Aerox 155, nakahiwala yung mga turn signals. For a rugged look, si PCX 160, isang full assembly lang na gusto rin ng iba para walang mababali na turn signals in the long run. Pero, di naman mabilis mabali yung mga turn signals na ganyan based on my experience. Tapos, si PCX 160, isa sa mga pinauso na pillion ride step na kapag ka tinupi mo, ay seamless na siya na parang part ng assembly. Pares din po silang may kill switch sa side stand at wala na silang mga kickstart. So, ang tanong, syempre, kahit ano pang deciding factor yan, ay alin ba sa dalawa ang afford ng budget mo? So, let's talk about the price. For the Aerox 155, ang presyo ng standard version is 123,000 pesos, habang ngayon, yung ABS version niya ay meron ng SRP na 146,000 pesos. Habang si PCX 160 din naman ay may dalawang variant, preno lang ang pinagkaiba dahil keyless pa rin kahit yung non-ABS version niya. 100,900 pesos para sa CBS version at para naman sa ABS ay meron siyang presyo 149,900 pesos. Para sa akin, kung non-ABS ang kukunin mo, mas sulit sa presyo niya si PCX 160. No-brainer na yan. Ngayon, pagdating sa ABS version, ikaw na lang talaga makakapagsabi kung alin sa dalawa yung pipiliin mo. Mas mahal lang konti si PCX, meron naman siyang disc brake sa likod. At isa pa pala, sa malaking ikinalamang niya ay yung kanyang Honda Selectable Torque Control or yung TCS na tinatawag. Kapag nadulas ka, ipapabagalin niya yung ikot ng gulong sa likod para mag-synchronize or humabol sa ikot ng nasa unahan at hindi ka tuluyang mag-slide. Si Aerox 155 naman ay may tinatawag na Y-Connect, which is pwede mo siyang i-connect sa smartphone mo para ma-monitor mo yung condition ng Aerox 155 mo. Yun nga lang, sa iba, hindi nila yung ginagamit kasi merong iba ay nalolobat yung kanilang battery dahil doon. So para sa inyo, netizens, alin sa dalawa ang mas sulit? I-comment nyo naman dyan sa ibaba. Nakapamili ka na ba? Sana natulungan ka ng video na to at kung nagustuhan mo to, ay don't forget to give this video a thumbs up, subscribe dahil talagang ine-effort na natin ang bawat video na ganito. Tipong kahit ganito, nasa La Union tayo, gumagawa pa rin tayo ng video, di ba? Sana mag-subscribe kayo para tuloy na tayong umangat ng umangat at maka 500,000 subscribers sa YouTube. Ano pa nga ibang mga motorsiklo ang gusto nyo i-compare natin next vlog? Comment your suggestions below. Visit nyo naman kami sa aming Nedi Shop na located sa Santa Rosa, Laguna. Follow kami sa aming page na Nedi Shop. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.